Hello Aries. Ito yung reading mo for July 25 to 31 yan. Pagpasensyaan nyo na yung background noises kasi umuulan, no? Wala akong control dyan. Para dun sa mga masiselan, pintasera sa maingay sa background, ayan. Importante naman yung reading eh. Kung naiintindihan nyo naman yung reading, di ba? Wala akong magagawa, maingay. May mga patak-patak, may ulan. Yan. Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Lalo na kung matagal na po kayo. At kung bago po kayo, syempre, huwag kalimutan po mag-subscribe, like, or follow. Shoutout sa ating mga YouTube channel members. No, may nadagdag. Wait lang. Meron yata nadagdag na. Hindi. May nadagdag pala sa ating mga FB page subscribers. Yan. Kaya lang yung dito, baka hindi updated yung mga names which nakalagay sa dulo ng reading natin. So, pagka ganun, hindi ko pa po na-edit yun. So, update ko na lang soonest. Yan. Maraming salamat sa ating mga YouTube channel members and FB page subscribers. Shoutout sa inyo. Regarding mga personal readings naman, yan, magbasa na lang po kayo. Nakalagay sa description kung paano mag-book, mag-inquire. Okay? Sa po yan. Sa FB page ko po kayo dediretso. Excuse me, sumayad. May sumayad sa lalamunan. My gosh, sorry naman. Overall energy netong July 25 to 31 para sa Aries. Okay. So, the theme is about self-love. Or pwedeng nagkakaroon ng problems, trust issues, pagdating sa relationship, yan. Pwedeng may kinalaman to sa falling out of love or breaking up. Yan, basta pwedeng may mga conflict pagdating sa mga jowa-jowa, mag-asawa, friendship, basta kung ano mang relationship to. May merong breaking up, may disharmony yan, may mga tensions. Pwedeng yung iba, nagkakaroon din kayo ng mga communication problems. So, yan. Yan yung overall energy. Medyo maasim, Oo nga, away-awayan. Problema, ang dami yan. Ang overall energy mo is mga gusot-gusot, samaan ng loob, problema, conflict, or problems related sa sa relationships. Yan. Mapa-romantic man po yan or hindi. Mapa-family member man yan or hindi. No? So, dito is mga pagtatalo. Yan ang problema. Away-away, mga di pagkakaunawaan, mga disagreement, no? Possible with an Aquarius, no? Meron tayong na pick up na Pisces energy, meron ding Aquarius energy, meron ding Sagittarius energy. At merong dito, parang energy ng na-overwhelm. Parang parang energy ng konti na lang, gi-give up na. Energy ng napapagod na, nahihirapan na, Kasi nga na-overwhelm, hindi ko alam, pwedeng yung iba bukod dito sa mga alit-alitan with relationships, pwedeng iba may mga iba pa kayong problema siguro. Pwedeng iba nahihirapan na kayo sa kalagayan ninyo, literal na pwedeng naghihirap, no? Pero wag kayong magi-give up. Syempre habang may buhay may pag-asa.
Meron ditong someone on the edge na parang konti na lang talaga. Parang bumababa yung moral. Yan, bumababa yung inyong ay, natuklap pala yung cutics ko, guys. Ngayon ko lang napansin. Ano ba yan? Ang pangit naman. meron parang bumababa yung spirits. Yan. Kailangan i-lift mo yung spirits mo. Huwag kang mag-give up kahit gaano kahirap yan. Baka kasi meron kayong mga matitinding pinagdadaanan or matinding problema. Ang daming signs ko nakuha. May Pisces, Aquarius, Sagittarius, at saka Capricorn energy. Merong something about dapat mong ingatan or alagaan, Aries. Or baka meron ka literal na inaalagaan. Yan, kumbaga, ikaw ang, caregiver or caretaker niyan. Person man yan or hindi, So, this is a time na, kailangan mong maging practical. Pagbabudget and all. Meron someone dito na siya yung nagte-take care ng mga needs, nagpo-provide, o baka siya yung breadwinner. At saka meron ditong working parent. Working parent or single parent na energy. Pwedeng si si Capricorn. Okay, tignan pa natin yung iba. Meron na talagang malapit na ritong bumigay. Meron na ring malapit ng pumiyok. Ibig sabihin, malapit nang magsabi, malapit nang umamin. Halimbawa, gusto na palang magpakasal nito. So, malapit na siyang umamin na, ma'am, sir, bala ko na pong umalis sa inyo kasi magpapakasal na po kami ni jowa. Pwedeng gano'n. Example lang 'yun Isa meron ditong someone na siguro naghihintay siya ng kanyang tiyempo, kailan niya sasabihin or magpapaalam. 'Yun yung nafi-feel kong energy. Pero there is someone na about to reveal or confess nga. So ayan, pwedeng meron ka ng malapit na matutuklasan dito. Kasi merong pag-amin, may pagsasabi na magaganap, pagko-confess. Okay? Okay. So, ewan ko, merong all of a sudden, bigla na lang tatahimik. May mga crickets. Magkakaroon ng silence sa kapaligiran. Hindi ko alam kung bakit. Kung sa relationship to, so ibig sabihin magkakaroon ng no communication or walang imikan. Yan, walang imikan, parang ganun. Hindi ko alam kung manlalamig din ba, pero for sure parang walang mga talkies, walang paramdaman, no? May ganyan, may parang awkward or dead air situation pagdating sa inyo ni person mo. Something you are hoping, praying, yearning, or wishing for. Possible na pwedeng mangyari. Ayan. So, this is also pwedeng related sa love life kasi dito tayo sa love life section mo Pero pwede rin naman sa ibang bagay. Depende kung paano nagre-resonate sa iyo. At yung mga posibleng paparating. Ito, in general to, pwedeng sa career,
General, sa lahat ng bagay pwede. Beware of self-delusion. Ay, nako. Ito yung mga scenarios na nakikreate mo sa isip mo, yung mga delusions mo, Aries, no? Na ikaw ay para ka na lumulutang sa alapap, hindi ka na, ano ba tawag dito? Hindi na nakasayad yung paa mo sa lupa kasi may mga delusion. Pag sinabi natin delusion, ito yung mga ini-imagine natin pero hindi naman talaga siya real. Okay, so beware of self-delusion. Baka naman nabubuhay ka na sa fantasy world or ini-imagine mo yung mga fantasies mo na yan, totoo pero actually hindi. So maging realistic ka. Unsuccessful outcome to a problem, yun lang, may masaklap dito. Pwedeng may mga problema na hindi mareresolba. You'll be receiving or giving a precious gift. So, ito pampalubag loob mo, no? May matatanggap ka daw or pwedeng ikaw yung magbibigay netong very special, kung ano man to, material man to or hindi. Aries yan. Makakatanggap ka or ikaw yung makakapagbigay niyan to someone. At tignan na natin yung mga advices para sa iyo. Don't stop. Tama yung sabi ko dito. Napakiramdaman ko sa 9 of Wands mo. Mahirap man yung pinagdadaanan mo dyan. Bugbog ka na, pagod ka na, nawawalan ka na ng gana, ng moral. Wag mag-give up, ano? So, meron kang don't stop. Ask your angels. O, ipagdasal mo kung ano man itong mga bagay na yan. Kung may mga katanungan ka man sa isip mo, nako-confuse ka, naghahanap ka ng mga solution, or nahihirapan ka sa situation mo, all you need is pray. Kasi 'di ba, pag hindi na kaya ng mga powers natin gawa ng solution, pray lang. Kahit nga wala tayong hinihingi, dapat nagpe-pray tayo eh. Thank you, 'di ba? Compromise. So para magkaroon ng magandang outcome or para ma-achieve mo yung happiness mo, kailangan mo ng maging willing ka to compromise. Kailangan mong makipagtulungan, makiteam up, no? Maging open sa mga, mag-adjust, yan. Willing ka na, makibagay, mag-adjust sa situation or dito sa mga tao involving your situation. No, maging open ka to teamwork, yan, cooperation. So, kailangan ninyong, i-consider nyo rin yung, consider ninyo yung bawat kampo, kung paano kayo mag-meet sa gitna. Yun yung compromise na sinasabi dito. Okay, ito yung mga na-pick up ko para sa iyong July 25 to 31 reading. Actually, month end na yan, no, Aries. Sana makatulong sa iyo itong reading. Don't forget to subscribe, like, follow, pa-like and share na rin itong ating reading. God bless.